Hello po, this is Neve Sayuha, ang inyong ka-learner. Welcome po kayo sa aking channel. Welcome rin po kayo sa aking Preach from Home program. Narito na po tayo sa ating serye ng pag-aaral na ito po ay ang unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto at narito na po tayo sa chapter 11. At ang video ito ay bibigyan po natin ng title na In Remembrance of Me. At ang video po ay papasimula after a short intro. Magandang gabi mga kapatid, muli tayo mag-aaral ng banal na salita at sa pagkakataon ito natin po tayo sa chapter 11 ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. At bago po tayo pumunta sa chapter 11, muli natin sariwaan yung nakaraan po nating video na may kinalaman po sa chapter 10 at ang titulo po nito ay They Were All Baptized into Moses. At ngayon po ay pupunta na po tayo doon sa chapter 11, pero bago natin puntahan ay tingnan natin kung saan po natin kinuha itong they were all baptized into Moses. Pagkat kinukuha natin to sa chapter na ating pong tinatalakay. At ito po ay matatagpuan natin sa 1 Corinthians chapter 10 verse 1 to 2. Sabi po naman ng kasulatan ay ganito, For I do not want you to be ignorant of the fact, brothers and sisters, that our ancestors were all under the cloud and that they passed through the sea. They were all baptized into Moses in the cloud and in the sea. So dito natin kinuha yung titulo nung nakaraan nating video sa chapter 10. At ngayon, pupunta po tayo sa chapter 11. At ganito po ating mababasa. Ay 1 Corinthians chapter 11 verse 1 to 2. Follow my example as I follow the example of Christ. I praise you to remember me in everything and for holding to the traditions I I pass on to you. Na ito pong binanggit dito, follow my example as I follow example of Christ. Ito po yung ginawa nating titulo doon sa chapter 4 Kung natatandaan niyo po yung ating chapter 4, na sabi doon, be imitators of me as I also am with Christ. Kinuha po natin yan doon sa chapter 11 verse 1. Na kung saan ay mabasa natin, ang babasahin po natin ay New King James Version. Ang sabi po dyan ay ganito, 1 Corinthians chapter 11 verse 1, New King James Version, imitate me just as I also imitate Christ. Okay, so yun po yung pinagkuhaan ng chapter 4. Now, ngayon po ay pupunta na po tayo sa chapter 11 at nabasa na po natin sa English. Ngayon po ay babasahin naman po natin sa Tagalog. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, maging tagatulad kayo sa akin na gaya ko naman kay Kristo. Kayo aking pinupuri nga na sa lahat ng mga bagay naaalala ninyo ako at iniingatan ninyong matibay ang magturo na gaya ng ibinigay ko sa inyo. So dito sila pinapahayag na po sa Pablo, no, natutuwa naman siya dahil na iniingatan ng mga ito, mga taga-Korinto, yung mga tinuturo na niya at ito ay makapagpapatibay sa kanila. Okay, sa 1 Corinthians chapter 11 verse 3 to 4, ganito po ating mababasa. But I want you to realize that the head of every man is Christ, and the head of the woman is man, and the head of Christ is God. Every man who prays or prophesies with his head covered dishonor his head. So dito, ang tinatalakay ni Apostol Pablo rito ay may kinalaman sa panghula at pananalangin, na at binibigyan niya ng papaalala yung mga babae at mga lalaki na gumaganap ng katungkulan ng pananalangin at panghula. Na yung iba ay dapat magdambong at yung iba ay hindi dapat
maglambong. Sa Tagalog, ganito po ating mabasa, darapat ibig ko na inyong malaman na ang Pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo at ang Pangulo ng babae ay ang lalaki at ang Pangulo ni Kristo ay ang Diyos at ang bawat lalaki na nanalangin o nanguhula na may takip ang ulo ay niwawalang puri ang kanyang ulo. Okay? So, una sinabi niya, ang babae, ang ulo niya ang lalaki. Ang lalaki, ang ulo niya si Kristo. Si Kristo, ang ulo niya ay ang Panginoong Diyos. No? At kung sabi ni Apostol Pablo, kung ang babae o kung ang lalaki ay tinukahan na siya ay manalangin o siya ay makapanghula, magpahayag ng salita ng Diyos sa pamagitan ng hula, dapat siya ay walang lambong. Niwawalang halaga niya yung kanyang ulo, yung ating Panginoon sa Kristo. So sa 1 Corinthians chapter 11 verse 5, ganito ating mabasa. Sa mga babae naman ay tagubilin niya, but every woman who prays and prophesies with her head uncovered dishonor his head, it is the same as having her head shaved. Sabi niya sa Tagalog, dapat ang babaeng nananalangin o nanguhula. Kapag ang babae, binigyan natin pahintulutan na siya ay makapanalangin o binigyan siya ng time na tungkol sa papahayag ng salita ng Diyos sa pamagitan ng hula, ang sinasabi ni Apostol Pablo dito, dapat may lambong siya. Ang lalaki walang lambong, ang babae may lambong. Maliwanag lang, yun lang po naman ang sinasabi doon. Kung siya ay mananalangin, maglambong siya. Mag-lead ng prayer. Kung siya naman ay magpapahayag ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng hula, maglambong siya. Okay? Yun po yung sinasabi ng ating butihing apostol sa mga taga-Korinto nito ng mga kababaihan at kalalakihan. So, simple lang po yun. Sabi doon, dapat ang babaeng walang nananalangin o nanguhulan na walang lambong ang kanyang ulo, niwawalang puri ang kanyang ulo, sapagkat gaya ng kung kanyang inahitan. Okay, sa verse 6, sabi, for if a woman does not cover her head, she might as well have her hair cut off. But if it is disgrace for a woman to have hair cut off or her head shaved, then she should cover her head. So, simple lang naman yan. Kung ayaw maglambong, magpagupit ka. Magpaahit ka. Pero kung ito ay nakakahiya, maglambong ka. Simple lang naman ang mga sinasabi niya po sa Pablo rito. Sapagat kung ang babae ay walang lambong, ay pagupit naman. Ngunit kung ang kayaya sa babae ang pagupit o paahit, ay maglambong. Simple lang yun. Maglambong ka. Tapos, okay? 1 Corinthians chapter 11 verse 7 to 9, ganito ating mabasa. A man ought not to cover his head, since he is the image of the glory of God. But woman is the glory of man. For man did not come from a woman, but woman came from man. Neither man created for woman, but woman for man. Okay? Ang sabi niya po sa Pablo, sapagkat katotohanan ang lalaki ay hindi dapat maglambong sa kanyang ulo, palibhas ay larawan siya ng kaluwalhatian ng Diyos, ngunit ang babae ay siyang kaluwalhatian ng lalaki, sapagkat ang lalaki ay hindi sa babae, kundi ang babae ay sa lalaki. Ngunit hindi nilalang ang lalaki dahil sa babae, kundi ang babae dahil sa lalaki. Okay? Sa verse 10, sa English, ang sabi, 1 Corinthians chapter 11, verse 10 to 11, it is for this reason that a woman ought to have authority over her own head because of the angels. Nevertheless, in the Lord, woman is not independent of man, nor is man independent of woman. Sa Tagalog niyan, sabi, unang Korinto, kapitulo 11, talatang 10 hanggang 11, ang sabi, dahil dito ay nararapat na ang babae ay magkaroon sa kanyang ulo ng tanda ng kapamahalaan dahil sa mga anghel. Gayon man, ang babae ay di maaring walang lalaki at ang lalaki ay di maaring walang babae sa Panginoon. So dito dapat partner, dapat pares. Kung ang pag-uusapan ay yung
yung buhay, no, ng tao, ng mga Kristiyano, no, na dapat pare sila. Ang babae para sa lalaki at ang lalaki iba. Hindi pwedeng maging independent. Kinakailangan nila ang isa't isa. Okay, 1 Corinthians chapter 11 verse 12 to 13. Ganito ang ating mabasa. For as woman came from man, so also man is born of woman. But everything comes from God. Judge for yourself. Is it proper for a woman to pray to God with her head uncovered? So dito makikita natin binabalanse ni Apostol Pablo. Galing ang babae sa lalaki, pero ang lalaki galing rin sa babae kapag siya ipinanganak ng kanyang ina. Sa Tagalog ganito ating mabasa, sapagkat kung paanong ang babae ay sa lalaki, ay gayon din naman ang lalaki ay sa pamagitan ng babae. Dapat ang lahat ng mga bagay ay sa Diyos. Hatulan ninyo sa inyong mga sarili. Nararapat ba na manalangin ng babae sa Diyos na walang lambong? O kayo na matol. Kapag siya ba nananalangin, na hindi lang nabanggit dito, kapag siya ay nanguhula o nagpapahayag ng salita ng Diyos sa pamagitan ng hula, hindi ba dapat na siya ay nakalambong o walang lambong? Kayo na ang hula. Kayo na ang humatol. Okay, 1 Corinthians chapter 11 verse 14 to 15. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. Does not the very nature of things teach you that if a man has long hair, it is disgrace to him, but if a woman has long hair, it is her glory, for long hair is given to her as a covering. Sabi ni Apostol Pablo, hindi ba na ang katalagahan din ang nagturo sa inyo na kung may buhok mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya. Dapat kung ang babae ay may mahabang buhok ay isang kapurihan niya sapagkat ang buhok sa kanya ay binigay na pangtakip. So, by nature, pinahaba ng Diyos yung buhok ng babae para maging kanyang pangtakip. Kaya ang ibig niya sabihin dito, kaya nga dapat kung ang babae ay mananalangin o magsasalita o papahayag ng salita ng Diyos pamamagitan ng hula, dapat siyang may takip. Ayun yung ibig sabihin po noon. 1 Corinthians chapter 11 verse 16 to 17. Ganito po ating mabasa. If anyone wants to be contentious about this, we have no other practice, nor the churches of God. In the following directives, I have no praise for you, for your meetings do more harm than good. So, pakinsaan natin to, no? Yung pananalangin ng babae, yung panghuhula, o pagpapahayag ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng hula. Ginagawa to sa kanilang meeting. Binanggit na po dyan yung meeting. Sa Tagalog po natin mabasahin sa 1 Corinto Kapitulo 11, talatang 16 hanggang 17, ang sabi po ng banal na kasulatan, ay ganito, dapat kung tila mapagtunggali, ibig sabihin mapag-question o mapagdebate, ang sino man, walang gayong ugali kami, ni ang iglesia naman ng Diyos. Dapat sa tagubilin sa inyong ito, hindi ko kayo pinupuri, sapagat kayo nagkakatipong hindi sa lalong mabuti, kundi sa lalong masama. So, yung inyong pagtitipon hindi sa ikabubuti, kasi hindi sumusunod kung ano yung gusto ng Diyos. Ang sabi doon, ang babae kapag hula o nanalangin, dapat maglambong. Ang lalaki, huwag nang maglambong. Yun po ay simpleng tagubilin na hindi pa nila magampanan. Kaya yung kanilang pagtitipon, imbis na mabuti, ito ay yung pagtitipon nila ay masama. So, warning tayo dyan. Sa ating pagtitipon, gawin natin itong mabuti. Huwag natin gawin itong masama sa harapan ng Diyos. Kung natatandaan yung ating Panginoong Kristo, sinabihan rin yung mga Pariseo, di ba? Walang kabulan ang iyong pagsamba sa akin. Bakit? Imbis na yung salita ng Diyos, kanilang pinagsasama-samahan at sinusunod, yung utos ng tao. Dito naman, ganun din. Ang liwanag naman ang sinasabi ng Panginoon. Kung babae, manalangin, ang babae, magpahayag ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng hula, maglambong. Yun lang naman po yun. Sa ikabubuti ng inyong pagkakatipon. Okay, 1 Corinthians chapter 11 verse 18 to 19. Ganito po ating mabasa. In the first place,
I heard that when you come together as a church, there are divisions among you, and to some extent, I believe it. No doubt, there have to be differences among you to show which of you have God's approval. Sabi niya, hindi. Yung ginagawa namin to with God's approval to. Hindi yung ginagawa niyo, wala. Sa amin yun. Ay, di ba? Nagtatalo-talo. At ganoon naman sa debate, di ba? Kami yung tamang reliyon. Bakit? Kami yung sumusunod sa salita ng Diyos. Yung mga ano eh. At dito, nagtatalo-talo sila. First, sa Tagalog, ganito ko ating mababasa. Unang Korinto, Kapitulo 11, talatang 18 hanggang 19. Ganito po ating mababasa. Sapagkat unang-una ay nababalitaan ko na kung nagkakatipon kayo sa iglesia ay meron sa inyong mga pagkababahagi at may kakaunting paniniwala ako sapagkat tunay na sa inyo ay mayroong mga hidwang pananampalataya upang yaong mga napatunayan na mahayag sa inyo. Okay? 1 Corinthians chapter 11 verse 20 to 21. Sabi ni Apostol Pablo, so then when you come together, tandaan po natin, ito ay churching together, no? Meeting together. Ito ay sa loob ng church. Okay? So then when you come together, it is not the Lord's Supper you eat. For when you are eating, some of you go ahead with your own private suppers. As a result, one person remains hungry and another gets drunk. So, nakadulungkot siya po sa Pablo sapagkat wala na kayong karapatang makibahagi sa Lord's Supper kasi hindi niya naman ginagampanan yung talagang dapat gawin. Yung iba sa inyo, makain na ahead of time. Ginagawa na talagang hapunan na hindi naman talaga ito dapat maging hapunan. Kundi ito'y pag-alaala sa katawan ng Panginoon. Sa Tagalog, ganito ating mababasa. Unang Korinto, Kapitulo 11, talatang 20 hanggang 21. Ganito po ating mababasa. Kung kayo nga ay kakatipon na hindi kayo maaaring magsikain ng hapunan ng Panginoon. Bakit? Sapagkat sa inyong pagkain, ang bawat isa ay kumukuha ng kanya-kanyang sariling hapunan na nagpapauna sa iba at ang iba ay gutom at ang iba ay lasing. So, yung Lord's Supper po yun ay ay pag-alaala sa katawan ng Panginoon at hindi po ito hapunan. Katunayan, yan rin yung ipapahayag ni Apostol Pablo, no? Mamaya, hindi po ito hapunan kundi ito'y pag-alaala sa katawan ng dugo ng Panginoon. Sa verse 1 Corinthians chapter 11 verse 22, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, don't you have home to eat and drink in? Or do you despise the church of God by humiliating those who have nothing? What shall I say to you? Shall I praise you? Certainly not in this matter. Sabi na po sa Pablo, hapunan, meeting ito, pagsamba ito, ang ginagawa niyo, nag-aapunan kayo, hindi na kayo pwedeng maghapunan sa hapunan. O hindi na kayo pwedeng makibahagi sa hapunan ng Panginoon. Yan sabi niya pa sa Pablo. So sa Tagalog, ganito ang ating mabasa. Wala ba kayo mga bahay na inyong kinakakainan at iinuman? O walang halaga ninyo ang iglesia ng Diyos? At hinihiya ninyo ang mga walang anuman? Ano ang aking sasabihin sa inyo? Kayo bagay aking pupurihin? Sapagkat sa bagay na ito na hindi kayo hindi kayo pinupuri. No? Mukhang nagkamali kayo. Yung gathering nyo, hindi para sa hapunan. Yung pagsamba, hindi para maghapunan. Kung may hapunan man, separate yun doon sa sa remembrance ng ating Panginoon Kristo, doon sa pagputol-putol ng tinapay. 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 24. Ganito ating mabasa. For I received from the Lord what I also passed unto you. So, sabi niya po sa Pablo, ito yung natanggap ko sa Panginoon sapagkat nung mag-last supper ang ating Panginoon Kristo, wala naman si Pablo eh. Kaya ngayon, ito, ibinigay ng ating Panginoon Kristo kay Pablo na ibinibigay naman ito sa taga-Korinto. For I received from the Lord what I have also passed on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread.
When he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." No? Sabi ni Apostol Pablo, sa Tagalog natin babasahin, unang Korinto, Kapitulo 11, talatang 23 hanggang 24, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, tinanggap niya sa Panginoon yung utos, ibinibigay niya naman sa mga taga-Korinto itong utos. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, binibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoon ng gabing siya'y pagkanulo, dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol, at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-ala-ala sa akin. Tandaan nyo, nung sinabi ito ng Panginoon, wala si Pablo, kaya ito ay binahagi ng ating Panginoon kay Pablo, nung maghapunan po sila, ang hapunan po nila doon, yung huling hapunan ng ating Panginoon Kristo, yung Passover lamb. Yun po yung pinagsalo-saluhan nila sa hapunan. Then sa kanilang pagsasalo-salo sa hapunan, may separate na activity ang ginawa ng Panginoon. Ano yon? Nagputol-putol siya ng tinapay, isang tinapay po yun na pinagputol-putol at binahagi niya sa mga alagad. Okay? At sabi niya, do this in remembrance of me. Hindi niya sinabi yung Passover. Samantalang yung Passover lamb ay ito ay kumakatawan rin naman kay Kristo. Sa ating Panginoon Kristo, yung Passover lamb. Pero, sa ating Panginoon Kristo, hindi nga kasi hapunan ang dapat nilang gawin, kundi yung lamang ritual na pagputol-putol ng tinapat pag-inom sa saro. Kaya hindi intention doon ay yung paghahapunan, kundi pagsasalo-salo lamang sa iisang tinapay. Okay? Muli natin basahin sa ang Tagalog, 1 Corinthians chapter 11 verse 20-24, ang sabi, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, binibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Jesus, tanggabing siya'y pagkanulo, ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol. At sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-ala-ala sa akin. So, yung paghahapunan, hindi yun ang pinagagawa ng Panginoon. Yung Passover lamb, hindi po yun. Kundi yung tinapay. Putol-putulin, bahagiinin sa bawat isa sa kanila, at ito ay gagawin bilang pag-ala-ala sa kanya. Ganon rin sa saro. In the same way, after the supper, he took the cup. After nung pagkain nila nung lamb, kumuha rin siya ng cup. Okay? Babasahin natin diretso. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. For do this whenever you drink it, in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Pansinin po natin yan, naghahapunan sila. Hinahapunan nila yung Passover lamb, yung inihaw na tupa. Pero in separate activity, ginawa niya? Kumuha siya ng tinapay, pinagputol-putol, kumuha rin siya ng cup, at sinabi niya nga, this is the cup of the new covenant. Do this in remembrance of me. Ganun rin. So, makikita natin sa Tagalog, ang sabi, unang Korinto, Kapitulo 11, talatang 25 hanggang 26, at gayon din naman ang hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-ala-ala sa akin, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito, at inuman ninyo ang saro, ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Maliwanag po yun. Kailangan nilang gawin ito. Utos ng Panginoon. Ibinigay ng Panginoon kay Apostol Pablo ang utos na ito. At ito naman ay binibigay ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Yung pagputol-putol ng tinapay at pag-inom sa saro. At hindi yung paghahapunan. Okay? So, maliwanag. At kailan natin gagawin ito? Kailan gagawin ito ng mga Kristiyano? Ang sabi doon, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro,
ay inihahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. So hanggang kailan natin gagawin ito? Hanggang sa dumating ang ating Panginoon Kristo. Hanggang hindi pa dumarating, patuloy na gagawin ito ng kanyang mga lingkod, na dahil ito'y pagpapahayag sa kamatayan ng Panginoon. At ano ang mensahe ng kamatayan ng Panginoon? Ito'y pagbabayad ng kasalanan ng lahat ng tao sa mundo. Okay? 1 Corinthians chapter 11 verse 27, ganito po ating basa. So then, whoever eats the bread, drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. Sa Tagalog, 1 Corinto kapitulo 11 talatang 27, kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kung hindi ka nararapat, huwag ka na kumain. Paano malalaman nyo? Siyakapin mo yung sarili. Okay, so 1 Corinthians chapter 11 verse 28 to 29, ang sabi, everyone ought to examine themselves before they eat and drink, eat of the bread and drink of the cup. For those who eat and drink without discerning the body of Christ, eat and drink judgment on themselves. Diba? Sabi yan, dapat siya sa atin ang tao kanyang sarili. 1 Corinto kapitulo 11 talatang 28 hanggang 29. Dapat siya sa atin ang tao kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro, sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Kinikilala mo ba ang katawan ng Panginoon? Di makabahagi ka sa putol-putol ng tinapay at pag-inom sa saro. Okay? Kung hindi naman mo kinakilala ang katawan ng Panginoon, huwag mo na lang gawin. Magiging hatol pa sa iyong sarili. Pero ikaw ang sisiyasat sa iyong sarili. Hindi ako ang sisiyasat sa iyo at hindi ikaw ang sisiyasat sa akin. Okay? 1 Corinthians chapter 11 verse 30 to 31. Ganito ang ating mga basa. That is why many among you are weak and sick, and number you have fallen asleep. But if you were more discerning with regard to ourselves, we would not come under such judgment. Sa Tagalog, ang sabi 1 Corinthians chapter 11 verse 30 to 31, ang sabi po ng banal na kasulatan ay dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina at mga masasakipin, andit kakaunti ang ang nangatutulog. Dapat kung ating kilalanin ang ating sarili ay hindi tayo hahatulan. So sa paggawa nito, sa pagkikibahagi ng putol-putol ng tinapay at pag-inom sa saro, sihiratin natin ang sarili para sa ganun hindi tayo mahatulan. Kung tatanggap tayo, di tumanggap tayo ayon sa ating pagsisiyasat sa ating sarili. Kung di tayo tatanggap, huwag natin tumanggap ayon sa pagsisiyasat sa ating sarili. 1 Corinthians chapter 11 verse 32, ganito ating basa. Nevertheless, when we are judged in this way by the Lord, we are being disciplined so that we will not be finally condemned with the Lord. Sa Tagalog, sabi 1 Corinthians chapter 11 verse 32, ang sabi, dapat kung tayo'y hinahatulan, ay pinarurusahan tayo ng Panginoon upang huwag tayong mahatulang kasama ng ng sanlibutan. Diba? Sa Hebrew sabi, ang mahal ng Diyos yan, ay pinarurusahan niya. Diba? Sinasaktan ng Diyos yung kanyang mga lingkod. Kasi ayaw niya na magandang parusa para maituwid, para sa ganoon, hindi madamay doon sa hatol ng sanlibutan. Okay, pag sinabing hatol na ng sanlibutan, ay papunta na yun sa impyerno. So, ang gusto ng Diyos, kung magkakasala ka, paluin ka. Para sa ganun ay maituwid ka at hindi ka madamay sa hatol ng sanlibutan. Di ba? Ang mahal ng Diyos, pinapalo. Di ba? Yun yung ibig sabihin ni Apostol Pablo rito. Dapat kung tayo hinahatulan ay pinaparusahan tayo ng Panginoon upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanlibutan. 1 Corinthians chapter 11 verse 33 to 34, ganito ating mabasa. So then, my brothers and sisters, when you gather to eat, you should all eat together. Anyone who is hungry should eat something at home, so that when you meet together,
it may not result in judgment. And when I come, I will give further direction. Sabi ni Apostol Pablo, na dahil dito mga kapatid ko, kung kayo'y mga sasalo-salo, ito po yung pagpuputol-putol ng tinapay at pag-inom sa saro. 1 Corinthians chapter 11 verse 33 to 34, dahil dito mga kapatid ko, kung kayo'y magsasalo-salo sa pagkain, ay maghintayan kayo. Kung ang sino man ay gutom, kumain siya sa bahay. Di ba? Upang ang inyong pagsasalo-salo ay huwag maging sa hatol at ang iba ay aking aayusin pagparian ko. So maliwanag po yun, separate po yun. Hindi po ito banal na hapunan ng mga Kristiyano. Hindi po ito hapunan. Kundi ito isang ritual ng pagputol-putol ng tinapay at pag-inom sa saro. Gaya rin ang ginawa ng ating Panginoong Kristo. Naghahapunan sila nun Passover lamb. Di ba? Yun po yung hapunan nila, Passover lamb. Pero separate po yung ginawa niya. Na pinagputol-putol niya ang tinapay at binahagi niya yung saro. At sabi niya, do this in remembrance of me. So siguro maliwanag po naman sa atin ito, at sana ito hindi pinagtatalunan sa pagsasabi ni Apostol Pablo, nababalita ako, nagtatalo-talo kayo pinagtatalo-talunan nila yung yung belo. Pinagtatalo-talunan nila yung babae kung papayagan siyang mag-lead ng prayer o siya ay magpahayag ng salita rin sa pamamagitan ng hula. At sabi lang ni Apostol Pablo, may restriction sa kanila kung sila ay hindi magbebelo. Malaya silang makakapag-lead ng prayer, malaya silang makakapagpahayag ng salita ng Diyos sa loob ng pagtitipon. Okay? Kung sila ay magbebelo. At ganoon rin sa pagtanggap ng tinapay at pag-inom sa saro. May laya tayong gawin ito. May laya rin natin tanggihan kung nasiyasat natin ang ating sarili na hindi tayo karapat-dapat tumanggap. Pero kung nasiyasat natin ang ating sarili na karapat-dapat tayo tumanggap ng tinapay at uminom sa saro ng Panginoon sa tuwing araw ng ating pagkakatipong bilang pag-ala-ala sa kamatayan ng Panginoon, ay gawin natin. Nasa atin po yung pagsisiyasat. Hindi natin sisiyasatin ng iba, kundi tayo ang sisiyasat sa ating sarili at yung iba siyasatin nila yung kanilang sarili. So maliwanag po ito at dalawang subject po yung ating na-discuss dito, yung tungkol sa pananalangin at pagsasalita ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng hula na may lambong at ang mga po ay para sa babae at para naman sa lalaki na mananalangin o manghuhula o magsasalita ng salita ng Diyos na sa pamamagitan ng hula, dapat hindi siya maglambong. Dito naman sa pagpuputol-putol ng tinapay, hindi ito hapunan, kundi ito'y pag-ala-ala sa katawan at sa dugo ng ating Panginoong Kristo bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. Ito po yung chapter 11 at natapos natin po ang chapter 11. Therefore, sa susunod po ay magiging chapter 12 naman ang ating pong didiscuss. Kung ito po ay inyong sinubaybayan, naniniwala po ang inyong likod na patuloy po ninyo kung sasamahan sa mga susunod pa serye ng ating pag-aaral na ginagawa po dito po sa YouTube channel po. Ako po si Nehemia Sayuhay, ang inyong ka-learner. Labis po ako nagpapasalamat sa inyo. To God be the glory. Kung nagustuhan po ninyo ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo. I-ring nyo na rin po yung bell para sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod pang video na akin pong i-upload. At sana po para mainganyo po ang iba, i-like nyo rin po ito. At kung gusto nyo po makabahagi sa pangangaral ng Ebanghelyo na tulad ng ipinag-utos ng ating ng Panginoong Kristo na ipahayag ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal, sana po i-share nyo po ito sa inyong mga kaibigan. At kung meron po kayong comment, sana po ay mag-comment kayo. At huwag nyo pong kalilimutan ito po mga video na nandiyan nyo po sa inyong monitor
na inyo pong panoorin, at kung gusto nyo pong mag-subscribe, pindutin nyo lang po itong bilog sa akin pong likuran. Ako po si Nehemiah Sayuhay, labis po ako nagpapasalamat sa inyo. To God be the glory.